Sa isang malayong probinsya, merong isang medyo may kalakihang bayang nakatayo. At dito sa bahay na 'to, merong isang pamilyang nakatira na kinabibilangan ni Mang Santiago at ang asawa niyang si Aling Susi. Meron silang nag-iisang anak na dalaga na ang pangalan naman ay Rose. At kasama rin nilang nakatira dito sa bahay na 'to yung nag-iisang kapatid na dalaga ni Aling Susi na ang pangalan naman ay Susan. At itong si Rose, meron siyang nobyo na ang pangalan naman ay Kadjo. At ito namang si Kadjo, meron siyang sakit sa balat. Isang araw, nagpa-check up si Kadjo sa isang dermatologist. Pagdating niya ron sa klinik ng doktor, Dok, bakit po kaya sa tuwing umuulan, nanunuyo at humahapdi ang aking mga balat? Ganito ang gawin mo, iho. Sumulat yung doktor sa reseta ngayon. Tapos inabot kay Kadjo. Bilhin mo yung mga gamot na yan. Bilang pangunang lunas, itong langis na to, ipahid mo sa iyong balat sa tuwing umuulan para hindi manuyo at humapdi. Sige po, Dok. Maraming salamat po. Paglabas ni Kadjo dun sa clinic, biglang tumawag si Rose ngayon. Hello, babe. Mamayang gabi, dito ka daw lang mag-dinner, sabi ni Mami. Nagluluto sila ngayon ni Tita ng dinner natin. Tsaka gusto ko rin daw makilala ni Daddy. Kaya manda ka, ha? Ay, sige babe, darating ako, sabi naman ni Kadjo na tuwan-tuwa. Pagdating ni Kadjo dun sa gate pa lang, sinalubong na siya ni Rose. Babe, pinapaalalahanan lang kita. Mamaya habang kumakain tayo, wag kang magsasalita, sabi ni Rose sa kanya. Bakit naman babe? May rules kasi si Daddy dyan sa bahay na yan. Nang sino man magsalita habang kumakain, ang siyang maghuhugas ng mga pinagkainan at yung mga hugasin dun sa lababo. Ganun ba? Marami bang hugasin dun sa lababo? Nako, grabe, sabi ni Rose. Isang buwan na yatang hindi nahugasan yung mga nandun. Sige, ito ka nang bahala, sabi ni Kadjo, na medyo kinakabahan. Pagpasok nila sa bahay, mula sa pintuan, natanaw na ni Kadjo yung mga hugasin dun sa lababo. Napakarami nga. Tambak. Tita, si Kadjo nga po pala ang aking nobyo. Masama ang tingin ni Kadjo kay Susan kasi napakahat nito. Paglapit ni Kadjo at ni Rose dun sa pagkainan, pinakilala ngayon si Kadjo. Mami, Daddy, si Kadjo nga po pala ang aking boyfriend. Sige, kumain na muna tayo, baka lumamig yung pagkain, sabi ni Aling Susi. Masama rin ang tingin ni Kadjo kay Aling Susi at napakahat nito. Tahimik silang kumakain ngayon. Wala silang ginawa kundi magngitian at magtinginan lamang. Pagkatapos kumain ni Kadjo, nakaisip siya ng kalokohan. Bigla siyang tumayo ngayon. Hinubaran niya si Rose, tsaka niya inihiga sa lamesa. Tsaka niya ginahasa. Itong si Mang Santiago, masama ang tingin kay Kadjo. Pero wala siyang magawa. Walang nagsasalita. Tahimik lamang at takot silang lahat mag-urong. Matapos si Rose at si Kadjo, isinunod naman niya ngayon si Susan. Wala pa rin nagsasalita. Ito namang si Rose, galit na galit kay Kadjo, pero tahimik lang. Matapos si Susan at si Kadjo, isinunod naman ni Kadjo si Aling Susi. Tahimik pa rin, pero galit na itong si Mang Santiago, tsaka si Rose. Masuka-suka na itong si Rose ngayon. Matapos si Aling Susi at si Kadjo, biglang umulan ng malakas. Inilabas ni Kadjo ngayon yung langis. Sabay tingin kay Mang Santiago nang nakangisi. Nagsalita na itong si Mang Santiago ngayon. Naku iho, wag mo nang ituloy yung binabalak mo sa akin, sabi ni Mang Santiago. Sige, at ako nang maghuhugas ng mga yan.